pangyayari na hindi na dapat balikan. Ngunit sa maliit na bayan ng San Elias, ang nakaraan na hindi kailanman nagpapahinga. Noong huling linggo ng Agosto, bago nagsimula ang tag-ulan, may nakita si Aling Marta sa likod ng simbahan sa pinakalumang puntod, isang itim na tela na may tatak ng baligtad na krus. Nagbabala sila. Pero sino ang makikinig sa isang matandang babae? Sumunod na gabi, ang lahat ay nagsimulang magbago. Nawala ang ilaw sa mga poste, walang signal sa cellphone. Parang hinihigop ng gabi ang lahat ng ingay, lahat ng buhay. Isang matinding katahimikan ang bumalot sa San Elias. Si Elias at ang kanyang asawang si Clara nakatira sa dulo ng kalsada. Sila ang unang nakaranas. Kalagitnaan ng gabi, may naglalakad sa kanilang bubong. Pero hindi lamang ito isa. Elias, gumising ka. Bakit ka ba? Ayun, para silang baka na kabayo. Elias, walang taong may alagang kabayo rito. Elias, wala. Shh! Huwag ka maingay, Clara. Baka pusa lang yan. Oo, aso. May mga alinaw sa pintana natin, Clara. Tingin sila sa atin. Ang ikatlong araw ng dilim, tumawag si Elias sa pulis. Ngunit walang sumagot. Sa sobrang takot, sinubukan nilang umalis. Ngunit sa labas ng pintuan, ang bawat halaman, bawat puno, ay tila may nakatinging mata. At saka nila naintindihan ang babala ni Aling Marta. Hindi lang ito tungkol sa isang multo, ngunit ito ay isang ritual na ginagawa tuwing huling linggo ng Agosto para gisingin ang mga bagay na hindi dapat makita ng liwanag. Bumalik sila sa loob, ngunit huli na. May puting kamay na umaabot mula sa bintana, mahaba at payat. May mga upo na parang yelo. Hindi sila naghahanap ng biktima. Sila ay naghahanap ng kapalit. Huwag kang lalapit. Hindi kami ang kailangan nyo. Elias! 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 Kinabukasan, ang bayan ay bumalik sa normal. Ang mga ilaw ay umilang muli. Walang nakakaalala, maliban sa itim na tela na nakita ni Aling Marta at ang dalawang anino na naglalangat na ngayon sa bubong ng simbahan.